Shoutout sa lahat ng mga kabady dyan, mga kabakit, ayan, mga driver and operator dyan. Shoutout sa inyong lahat mga bro. So ngayong araw na ito mga idol, gagawa na naman ako ng panibagong video mga idol. Video tutorial para po ito sa inyong mga baguhan mga idol. So lilinawin ko lang mga idol, hindi po ako mekaniko mga idol. Di hamak na driver lang po ako mga idol. So isi-share ko lang po sa inyo mga idol ang aking nalalaman tungkol po sa truck or sa mga heavy equipment backhoe, piloder. So dito muna tayo ngayon mga idol. Linawin ko lang po mga idol para po ito sa mga baguhang driver na hindi pa po nakaalam kung paano pong diskarte nilang gawin kapag sila po ay tumirik sa gitna ng kalsada. Tumirik sila dahil nabutas ang hose ng kanilang diesel galing sa tangke papunta sa injection pump, or madumi po ang kanilang strainer mga idol. So ito mga idol, ipapakita ko po sa inyo kung paano pong discarding gawin para po ito mapapaandar po ninyo ang inyong mga truck, ma 4-wheel, 6-wheeler o 10-wheeler man yan mga idol. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin linisin ang strainer, paano po natin i-bleed ang injection pump para lumabas po ang hangin. So ayan, para lang po ito sa mga bago na hindi pa po nakasubok matirikan po ng truck sa kalsada. Kasi dati mga idol, subok ko na rin po ito, bagong driver pa lang ako, natirikan ako. Una, mga 2 weeks pa lang ako nagda-drive ng truck, bumiyahe po ng Tugigaraw. Pagdating ng Santa Fe sa Paahon, tumirik po yung truck na dinadrive ko. So hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin kasi wala pa nga po akong alam. So ayun, sa Santa Fe ako natirikan, paakyat. Nakahanap ako ng mekaniko sa San Jose, Nueva Vizcaya pa mga idol. So malaki po ang binayaran ko doon sa libor at saka sa pamasahe po, sundo hatid doon sa mekaniko. So doon ko na experience na ganun pala dapat kapag natirikan ka, na barado ang strainer. Tinitingnan ko kung ano ang ginawa ng mekaniko. So yung mga time na yun mga idol, taong 2006 yun mga idol, wala pa akong alam kung ano pa pong mga troubleshooting. So ngayon mga idol, medyo may nalalaman ako. So ito mga idol, isi-share ko lang po ito sa inyo. Tips ko lang po para sa inyo ito. So nasa inyo na po ito kung gagawin nyo o hindi. So kasi nung nakaraan na video ko, maraming nagbabash na hindi daw pwede ipatakbo yung truck na walang clutch. So okay lang yun mga idol. So ito, gagawa na naman ako ng panibagong video. Isi-share ko lang sa inyo ang aking kaalaman or nalalaman. Kasi driver lang naman po ako, hindi po ako mekaniko. So let's start mga idol. So ayan mga idol, ito po yung kanyang injection pump. Ayan yan, napakasikip nitong makina nitong truck na to. Yung makina ng truck na to mga idol is Isuzu 4BE1 Eagle po ito. So ito po yung kanyang, ayan yung, ayan 4 cylinder na po. Ayan po yung nozzle niya. So ayan, napakasikip po mga idol. So para hindi po tayo magtagal sa tutorial natin mga idol, ituturo ko na lang po sa inyo diretso kung ano po dapat ninyong gawin kapag natirikan po kayo sa kalsada. So halimbawa marami namang gas ang inyong tangke. So ang ibig sabihin nun, kung hindi napasokan kung hindi butas ang hose ng inyong tangke, barado po ang strainer. So diretso na po tayo mga idol sa yon sa strainer mga idol. So ito po yung kanyang, ayan, yung injection pump nandito. Madumi na tong makina nitong truck na to. So malinis naman dito sa ibabaw. So dito sa may injection pump, madumi kasi may ano yata. Hindi kasi ito sa akin mga idol, nakihiram lang ako ng truck para i-video ko. Yung unit ko kasi dito mga idol, backhoe kasi, kaya nanghihiram lang ako dito ng truck para po ma-tutorial ko po sa inyo. So una-una mga gawin nyo mga idol, hanapin nyo yung hose na galing doon sa tangke mga idol papunta dito sa injection pump. So tingnan nyo mga idol kung may butas o wala. So kung wala naman butas mga idol, ibig sabihin barado po ang inyong strainer. So ito po yun mga idol, ayan, kung makikita nyo, yung dito sa loob na to, yung hose na galing sa tangke papunta dito sa strainer. Ito po yung strainer yan. Diyan po sinasala po dyan yung mga latak o dumi po sa diesel galing sa tangke. So ang gagawin natin mga idol, tanggalin po natin yan mga idol. First mga idol, ayan, meron tayong yabi na DC City. Ayan, DC City mga idol. So yung hose na galing sa tangke mga idol, tingnan natin yan diretso yan dito sa injection pump. Yun po yung tatanggalin natin mga idol. So ito, ayan, madilim lang ng konti. So basta yung hose na galing sa tangke papunta dito sa injection pump mga idol, ito po yung tatanggalin nyo mga idol. So kasi nandito yung strainer. So ayan, pag natanggal yan mga idol, linisan nyo po ng diesel yan. So ayan mga idol, lagi nyo lang po tatandaan kapag nagpihit po kayo ng pabukas sa mga tornilyo mga idol, palaging pakaliwa po yung pihit. So ayan, napakasikip nitong injection pump ditong sa truck na to. So ayan, mas madaling gumawa po kapag sa mga tin-wheeler o sa mga malalaking truck kasi maluluwag po ang kanilang injection pump, maluluwag. So dito sa mga elk, canter, ayan, masikip.
napakahirap tanggalin. So ayan mga idol, lumuwag na, kaya kinakamay ko na lang. Ayan na mga idol, maluwag na, kinakamay ko na. So ayan, tumatagas yung diesel. So ayan, ito po yun mga idol. Ito po yung hose na galing po doon sa tangki ng diesel natin. So ito po yung tatanggalin natin. Yan. So ito po, nandito po yung strainer. So ayan may kunting dumi po sa loob. Yan ang strainer. So ito mga idol, ingatan nyo po itong washer na to. Ayan, wala na palang washer dito. Dapat kabilaan ng washer na ito. Ang tawag sa washer na yan mga idol is banjo washer. So ayan, para hindi po tumulo dito yung diesel. So ayan, wala na. Ito na lang natitira isa. So yung dito wala na. Ayan, ngayon ko lang din naman to nakita kasi ngayon ko lang hiniram itong truck na ito. So ayan, tatanggalin natin tong strainer nasa loob mga idol. So ito yung strainer nasa loob, yan. Na dapat may ulo to dito mga idol, may ulo. Tapos may thread. So ayan, walang ulo. Sira na, dapat palitan na ito. So sasabihin ko na lang ito sa driver o sa mekaniko para mapalitan nila ito, yung strainer. So importante kasi ito para kasi dito sinasala yung dumi ng diesel or mga latak mga idol. So ngayon, tanggalin po natin tong nasa loob nito. So ayan mga lods, wala na siyang ulo. Dapat may ulo to dito para thread kasi ito, naka-thread. Dapat may ulo. So ayan, naputol yung ulo. Dahil wala na siyang ulo, ayan yung open rinse lang ang tinusok natin tapos inikot. So ayan, lalabas na yan siya. So ayan makita nyo mga idol, yan. Napakadumi mga idol. Yan, hindi nalinisan ng driver ito. So yung driver kasi nito mga idol, baguhan lang din. So wala pa rin po siyang alam nito, kaya pinapakita ko po sa kanya kung paano po mga diskarte in case emergency na ganito ang mangyayari. So ito, napakadumi makita nyo. Yan. Yan ang isang dahilan mga idol kung bakit tumitirik po ang ating sasakyan po sa kalsada. Kung hindi butas ang hose, hindi napasukan ng hangin, dito nagbabara. Kaya hindi na lumulusot yung diesel dito sa butas na to dahil barado po ng latak. Kaya kailangan palagi po natin itong linisan. So linisan lang po natin ito ng diesel mga idol. So ayan mga idol, nalinis na po natin. Ayan, kung makikita nyo na, linis na, wala na. Kaso lang, sira na tong strainer na to. I-report na lang po natin to sa mekaniko or sa driver nito. Kasi hapon na, alas 5:30 na po ng hapon. Kaya ibabalik na lang po natin ito. I-report ko na lang po ito sa kanila. So ayan, ibabalik na po natin yung banjo washer. Dito dapat meron ditong isang banjo washer pa mga idol. So dito, ayan dito. So ayan, ibabalik na po natin. So dapat dito mga idol, meron pa tong isang tanso na washer. Banjo washer po ang tawag doon mga idol, para yun po yung washer para hindi po siya tutulo doon. So higpitan lang po natin to para hindi na tumulo dahil wala na po siyang banjo washer. Yun, i-report na lang po natin to sa mekaniko or sa driver nito. So ayan, ibalik lang po natin mga idol, tapos bleeding na po natin to mga idol para makalabas po yung hangin. So ayan na mga idol, naibalik na natin at hihigpitan na lang po natin ito. So ayan, napakasikip lang kasi talaga nitong area ng injection pump niya. Hindi katulad sa mga malalaking truck na maluwag. Sa mga ELF canter, merong canter na maluwag yung kinalagyan ng kanyang injection pump. Mayroon ding canter at saka ELF na napakahirap dahil napakasikip. So katulad nito mga idol, napakasikip. So ayan mga idol, tips ko lang po sa inyo, pag nasa gitna kayo ng highway, ayan, matirikan kayo, check nyo kagad yung hose ng diesel. Baka may butas. Kung wala namang butas, check nyo yung diesel nyo kung may laman pa yung diesel ninyo. Kung marami namang laman, so ito ang problema mga idol. Dito barado ang strainer. So ayan, kailangan natin linisan yan dyan para tumakbo ulit yung ating sasakyan, umandar ulit. So ayan, nahigpitan natin yung mga idol. So ngayon, bubuksan naman po natin yung kanyang pit pump mga idol. So ito yung pit pump. Yan, ikutin lang natin to pakaliwa para bumukas. So ayan, hindi masyado makita sa camera dahil napakasikip nga itong ano na to. Napakasikip. So ayan, yan. Yan, aangat yan mga idol kapag lumabas na kasi may spring po yan sa loob. So ang gagawin nyo mga idol para lumabas po yung hangin, ayan, para magtuloy-tuloy yung andar, yan, ibubumba nyo po ito mga idol. So ibubumba nyo ito mga idol. Meron po siyang bleeding screw doon sa malapit sa yan, sa malapit sa pit pump. Yan, may bleeding screw doon, makikita nyo. Napakahirap dyan mag-bleed mga idol. So para hindi po kayo mahirapan mag-bleed, dito po kayo mag-bleed mga idol sa yan, sa fuel filter dito sa ibabaw. So pwede kayong mag-bleed dito, kayo magpasingaw po ng hangin. So buksan natin ito mga idol. So ayan, mas maganda talaga kung mayroon tayong assistant na maghahawak ng camera natin para ilabas mo rito mamaya kasi madaling araw kami alis. Ha? So ayan, shoutout nga pala to. Ito yung driver nito mga idol. Yan, yung driver. Yan yung driver nito. So hiniram natin to sa kanya para ma-tutorial ko po sa inyo. So ayan, bubuksan lang natin to. Ilabas mo rito mamaya kasi madaling araw kami alis. Sige, ilabas ko na lang to para makaalis kayo ng madaling araw. So alis pala sila ng madaling araw mga idol, kaya kailangan ayusin natin to.
i-pump natin yan. So pag nagpa-pump tayo, lumalabas po yung diesel doon. So ayan. Ayan. So ngayon, ayan oh, lumalabas na marami ng diesel. Isasarado ulit natin yan mga idol. So ayan, isasarado natin ulit. Yan, mahirap talaga pag walang naghahawak ng camera natin. Hindi natin mapakita yung buo talaga na ginagawa natin kasi yung isa nakahawak sa camera. So ayan, nasarado natin mga idol. I-pump natin ulit ito mga idol. So ayan oh, matigas na. So ibig sabihin mga idol, matigas na siya. Solido na po yung diesel na pumapasok. Oh, matigas na mga idol. So isarado natin yung pit pump natin mga idol. Sarado natin. Yan pag sinarado natin yan mga idol, buksan natin ulit ito para makalabas yung hangin. So ayan, bukas na. I-pump natin ulit. Buksan natin ulit yung pit pump. O yan o, hangin lumabas. Ayan. So ilapag muna natin tong camera para masabay natin yung paghigpit. So ayan mga lods, yung isang kamay natin mga lods nandito sa pit pump. So yung isa dito sa, ayan sa bleedinganan. So yan, habang binubomba natin lumalabas yung diesel. So i-day natin mga idol yung pit pump. Pag day natin sa pit pump, sarado na natin to siya mga idol. Ayan. Pag sarado natin dyan mga idol, isarado na rin natin yung pit pump mga idol. So ayan, sarado natin mga idol. Ayan, mahigpit na. So ayan, saka natin ngayon papaandarin mga idol. So ayan, papaandarin natin siya. So ayan mga lods, ibaba lang natin yung ulo mga lods at papaandarin na po natin siya mga lods. So ayan, nababa na natin. So paandarin natin siya ngayon mga idol. So ayan mga idol, ayan, umandar na siya. So buo yung diesel na pumasok sa injection pump, kaya yan, umandar na siya mga idol. So ganun lang po kasimple mga idol, mag-bleed o maglinis po ng strainer ng inyong mga sasakyan, mapa 4-wheel, 6-wheeler, 8-wheelers, 10-wheelers hanggang trailer mga idol. So ganun lang kasimple, kahit mapa-heavy equipment, ganun lang kadali mga idol maglinis ng strainer. So ayan, sana sa mga baguhang driver na hindi pa po nakakaalam nito, sana meron po kayong nakukuhang ideya, nakukuhang teknik po kung paano po maglinis ng strainer po ng inyong mga sasakyan. So ayan, maraming salamat mga idol sa inyong panonood at sa inyong suporta sa mga subscribers ko po. Ayan, maraming salamat. Malapit na po tayo mag 2,000 subscribers mga idol. Sana suportahan nyo pa po ang aking YouTube channel. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-like and share naman po dyan mga idol. At pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. So maraming salamat mga idol, at shout out na lang po sa lahat ng aking mga kabady, mga kabakit, mga heavy equipment operator at mga driver. So sa lahat ng aking mga kaibigan, shout out na lang po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang mga idol, at mag-ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat mga idol.